لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, dito pa rin tayo sa ikatatlong haligi ng iman, ang pananampalataya sa mga kasulatan. Nabanggit na natin ang kahulugan ng pananampalataya sa mga kasulatan, at ito ay ang paniniwalang jazim, tiyakan, na si Allah ay nagbaba sa mga propeta niya ng mga kasulatan na kalakip ang katotohanan na patnubay sa mga tao sa anumang ikabubuti sa kanila, sa kanilang relihiyon at pangmundong buhay, at upang maglilinaw sa kanila ng lahat ng bagay. Pagkatapos ay natalakay natin ang mga kinakailangan sa pananampalataya sa mga kasulatan, na hindi sapat ang pagsasabi na sumasampalataya tayo sa mga kasulatan ng pagbubuod lamang, bagkus ay may mga kinakailangan na makikita sa pagsasabuhay ng isang Muslim. At naabot na natin ang ikaapat sa mga kinakailangan ito sa pananampalataya sa mga kasulatan. Rabi'an, al-hukmu bi syari'atil Quran. Ikaapat, ang paghatol ayon sa batas ng Quran. Ang pagsasabatas, ang pagsunod, pagpapahatol, at pagpapasa ilalim sa batas ng Quran, sapagkat ang Quran ay binaba ni Allah upang sa pamamagitan nito'y sumamba tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbibigkas nito at pagtadabbur o pagninilay-nilay sa mga kahulugan nito, sinasamba natin si Allah. At gayon din, ang pagsasaaktwal o pagsasabuhay nito, gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, sumunod ka sa ikinasi sa iyo mula sa Panginoon mo. Al-An'am 106 ang talata. Ang pagsasabatas, pagsasabuhay, pagsunod, at pagpapahatol sa batas ng Quran ay kabilang po sa mga muktabayat, mga kahilingan at kinakailangan ng pananampalataya sa mga kasulatan. Hindi sapat na tayo sumasampalataya lamang sa Quran at pagkatapos ay hindi naman tayo nagpapahatol sa pamamagitan ng mga batas nito. Sinabi ni Allah, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Kaya hindi sumpa man sa Panginoon mo, hindi sila sumasampalataya hanggang sa nagpapahatol sila sa iyo sa anumang pinagtalunan sa pagitan nila. Ang ating binasa ay sa Suratun Nisa 65. At sa propeta, ang mga tao ay nagpapahatol sa pamamagitan ng anuman na isinabatas ni Allah para sa kanila na nasasaad sa ipinahayag o ikinasing Quran sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman sinasabi dito na may akda na kabilang sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa Quran at pananampalataya sa naunang mga kasulatan ay ang paghahatol ayon sa batas ng Quran. Sabi ng may akda, فَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مُهَيْمِنًا عَلَى الْكُتُبِ السَّابِقَةِ ay hakiman
aminan wa shahidan alay. Fastaw'aba ma tadammanatuhu min al-masalih wa nasakha ba'da ahkamiha wa aqarra ba'daha wa zada 'alayha. Tunay na si Allah ay nagpababa ng dakilang Quran bilang tagapag, subaybay, muhaiminan sa mga naunang kasulatan. Ibig sabihin, bilang tagahatol, pinagkakatiwalaan, at tagasaksi. Kaya, naglaman ito ng nilaman ng mga iyon na mga kapakanan. Nagpawalang bisa ito sa ilan sa mga patakaran ng mga iyon. Kumilala ito sa ilan sa mga iyon at nagdagdag ito sa mga iyon. Kaya naman, kagaya sa una na nating tinalakay, na ang Quran ay naglalaman ng lahat ng mga naunang mga kasulatan. May mga kautusan sa naunang mga kasulatan na pinawalang bisa ng Quran. Mayroon namang ilan sa mga kautusan na kinilala ng Quran at mayroon namang kinilala at dinagdagan pa ng Quran. Fala yahillu ittiba'u syari'ati ghairi syari'atil Quran. Kaya naman, hindi ipinahihintulot ang pagsunod sa batas na iba pa sa batas ng Quran. Dahil sa mga naunang kautusan, sa pangkalahatan ay pinawalang bisa na ng Quran sapagkat lahat ng mga nilalaman nito'y maaaring nasa Quran na. Maaaring dinagdagan pa ang ilang kautusan na kinilala ng Quran. Kaya naman ay hindi na pinahintulot ang pagsasabatas, pagsasabuhay, pagsunod at pagpapahatol ng anumang mga kasulatan at anumang kautusang ginawa lamang ng tao. Faqad qala ta'ala ba'da dhikri Tawrat wal Injil, sapagat nagsabi nga si Allah matapos ng pagbanggit sa Torah at Ebanghelyo, wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa nahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wa anzalna ilaykal kitab, nagpababa kami sa iyo ng aklat, ang tinutukoy ay ang Quran, bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi, kalakip ng katotohanan bilang tagapagpatutuo para sa nauna rito na kasulatan at bilang tagapangibabaw rito. Ang Quran ang tagapagpatutuo ayon sa salitang ito sa mga nilalaman ng mga naunang kasulatan, wa muhaiminan, tagapangibabaw, tagasubaybay, tagahatol, at tagapagpawalang bisa sa mga kautusan nito. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kaya humatol ka sa pagitan nila ng ayon
sa pinababa ni Allah at huwag kang sumunod sa mga pithaya nila kapalit ng dumating sa iyo na katotohanan. Dito inutusan, una ang propeta at sunod ang kanyang umma na humatol isabatas at sundin ang pinababa ni Allah na Quran at huwag sumunod sa mga pithaya, sariling pagnanais o pagnanasa ng sinuman kapalit ng katotohanan. Sinabi dito ni Allah na ang pagsasabatas at paghatol at pagpapahatol sa pamamagitan ng iba pang batas maliban sa batas na nasa Quran ay pagsunod sa hawa pithaya. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Para sa bawat kabilang sa inyo ay gumawa kami ng isang pagbabatas at isang pamamaraan, sapagkat ang bawat umma na nauna ay nagbabase Allah ng kasulatan upang sa pamamagitan ng mga kautosang nilalaman ng mga kautosang ito ay isabatas at sundin nila sa kanilang kapanahonan at hindi na pinahintulot na ipatupad sa panahon ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito rin nilinaw ni Allah na una na nating tinalakay sa panimula pa lamang ng aklat na ito na ang mga kautusan sa mga ibadat at muamalat sa bawat umma ay nagbabago. Subalit ang aqida ay iisa na hindi nagbabago sa lahat ng mga propeta. Kaya dahil sa ang mga kautusan sa mga ibadat at muamalat sa bawat umma ay magkaiba, hindi maaaring sabihin ng isang Muslim na kaming mga Muslim ang sumusunod sa paraan ng pagdarasal at pagsamba ng mga propeta ayon sa Biblia, o kaya kami ang tunay na sumusunod sa Biblia sapagkat ipinagbawal sa Biblia ang pagkain ng baboy. Kaya ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Ang kasabihang ito o ang katuroang ito na ang mga Muslim ang sumusunod sa Biblia ay mali po mga kapatid. Sapagkat maraming mga ipinagbawal sa Biblia, hindi lamang po baboy, na ipinahintulot sa Quran at kaya din naman magkaiba ang inutos na paraan ng pagsamba sa Biblia kung ikumpara sa Quran. Kaya naman, ang tamang paniniwala na dapat nating sabihin tayong mga Muslim na tayo ay sumusunod sa Quran lamang. Kung sakaling niloob ni Allah ay talaga sanang gumawa siya sa inyo na nag-iisang kalipunan, subalit pinag-iiba kayo upang sumubok siya sa inyo sa ibinigay niya sa inyo. Kaya mag-unahan kayo sa mga kabutihan tungo kay Allah ang babalikan ninyo ng lahatan, saka magbabalita siya sa inyo hinggil sa anumang kayo dati kaugnay roon ay nagkakaiba-iba. Pagkatapos nito sinabi ni Allah bilang pagdidiin at pagtitiyak sa kahulugan nitong wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Nahumatol ka sa pagitan nila ng ayon sa pinababa ni Allah. Huwag kang sumunod sa mga pithaya nila at mag-ingat ka sa kanila na makatukso sila sa iyo, palayo sa ilan sa pinababa ni Allah sa iyo. Kaya kung tumalikod sila, ay alimin mo na nagnanais lamang si Allah na magpatama sa kanila ng ilan sa mga pagkakasala nila. Tunay na marami sa mga tao ay talagang mga
suwail. At pinagwikaan, pinagsabihan ni Allah ang mga umayaw sa pagpapahatol sa Quran at iniwan ang pagsasabatas ng batas na dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman ay sinabi niya, afa hukmal jahiliyyati yabghun? Kaya ang paghahatol ng kamangmangan ba ay hinahangad nila? Sa salitang ito ni Allah na patanong, ay nilinaw niya na ang sinumang nanghangad ng paghahatol sa iba pang kautusan maliban sa Quran ay pagpapahatol sa kautusan ng jahiliya, kamangmangan na kautusan ng paglabag sa katarungan, kautusan ng inhustisya. Walang katarungan sa mga kautusang ito sapagkat kung ito man ay katarungan sa isang pangkat ng tao, sa isang sosyudad, pero sa ibang pangkat naman ay hindi makatarungan salungat sa kanilang karapatan. Faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sino pa ang higit na magaling kaysa kay Allah sa paghatol para sa mga taong nakatitiyak? Ang talata na ito ay pagdidiin sa isang katotohanang natural na kinikilala ng taong nasa matinong pag-iisip na wala nang higit pang magaling kaysa kay Allah sa paghahatol, pagbibigay ng batas, sapagkat siya ang tagapaglikha. Bakit? Sapagkat ang tagapaglikha ang higit na nakakakilala sa kanyang mga nilikha. At siya ay lubos na may kaalaman sa mga kautosang angkop sa kanyang nilikha. Kaya nagsabi si Allah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ang ating binasa ay sa Al-Mulk 14 ang bilang ng talata, ang salin. Ganito ang ating mababasa. Hindi ba nakaalam ang lumikha sa nilikha niya, gayong siya ay nakatatalos ang taga batid al-khabir. Ang talata pong ito'y patanong upang pagdiinan ang sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip na katotohanan. Na anong katotohanan? Na ang hindi naman lumikha ng tao ay walang karapatang gumawa ng anumang batas para ipatupad sa tao. Kagaya sa kahit anong kagamitang nabibili natin, mga kapatid, alam natin na may kalakip itong manual o tinatawag nilang user's guide. Kung baga sa Pilipino, panuto sa paggamit ng gamit na ating binili. Tiyak natin na ang sumulat ng panuto sa paggamit ang may gawa din ng gamit. Maaaring ang manufacturer, ang inventor. Kaya naman, ang manual na ito para sa tao, nagawa ng tagapaglikha ng tao, ay ang mga kautosang nasasaad sa Quran. At ang sinumang tumanggi sa mga kautosang ito ay magiging talunan, logi sa buhay na ito at sa akhirah, kabilang buhay. Nagsabi pa si Allah, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil khainina khasima. Tunay na kami ay nagpababa sa iyo ng aklat kalakip ng katotohanan upang humatol ka sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng ipinakita sa iyo ni Allah. Huwag ka para sa mga taksil maging isang kaalitan. Kaya naman, ang pinakabuod ng pananampalataya sa Quran at mga kasulatang naunang ibinaba ay ang pagsasabatas, paghahatol at pagpapahatol
sa pamamagitan ng mga kautosang nasa Quran. Sapagkat ang Quran ang nagpawalang bisa sa naunang mga kasulatan. At kailangan nasa ang pagsasabatas, paghahatol at pagpapahatol na ito sa pamamagitan ng kautosang nasa Quran ang ating kalulugdang mga kautusan at huwag nating kalugdan ang iba pa bukod sa kautosang nasa Quran. Sabi na may akda, khamisan, al-imanu bil kitabi kullihi wa adamu tab'idhi. Ang pananampalataya sa kasulatan sa kabuuan nito at ang hindi pagbahagi nito. Kabilang sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa mga kasulatan ay nararapat na sampalatayanan ang lahat ng mga nasasaad sa Quran at hindi nasasampalataya tayo sa ilan at tatanggihan naman ang ilan na siyang ginawa ng mga Hudyo at mga Krisyano na nagpilipit sa mga kasulatan ng mga propeta, nagdagdag, nagbawas, at kinuha lamang nila ang anumang sumasang-ayon sa kanilang pithaya, sa kanilang personal na nasa, at karaniwan na lang sa kanila, anumang pangkat ng mga ahlul kitab, na mag-invento muna ng mga katuruan ng kanilang sekta, o kaya'y mangungopya muna ng mga katuruan sa ibang relihiyon, saka pa lang sila maghahanap ng mga batayan sa kanilang kinikilalang banal na kasulatan ng mga batayan na ayon din sa sarili nilang pagpapakahulugan. Noong dumating si Moises mula sa pagkakatawag sa kanya ni Allah bilang pagpaparangal sa kanya, at sinabi niya sa mga Hudyo ang Torah na kanyang dala, pero sinabi ng mga Hudyo, ayaw naming tanggapin niyang lahat. Ang mga madadaling kautusan lamang at gusto namin, iyon lamang ang susundin namin. Ang hindi, aayawan namin. Kaya sinabi ni Allah sa kanila na ganito po ang ating mababasa. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Na ganito ang ating salin. Banggitin noong tumanggap kami ng kasunduan sa inyo at nag-angat kami sa ibabaw ninyo ng bundok na nag-uutos. Tanggapin ninyo ang ibinigay namin sa inyo ng may lakas. Ang ating binasaya Al-Baqarah, number 63 ang talata. Kaya, ayon sa talatang ito, ay inutusan sila na kuning lahat, tanggaping lahat ang anumang nasasaad sa Torah ng may lakas. So, balit sila tumanggi hanggang sa inangat ni Allah sa kanila ang bundok na parang isang ulap upang sa pilitan natanggapin nila ang kautusan ni Allah. Ganito ang ating mababasa sa Suratul A'raf 171. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Banggitin noong nag-angat kami ng bundok sa ibabaw nila na para bang ito ay isang kulandong at nakatiyak sila na ito ay babagsak sa kanila. Sinabi, kunin ninyo ang ibinigay namin sa inyo ng may lakas. Al-A'raf 171. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, rafa'atuhul malaikatu fawqa ru'usihim faqila lahum khudhu ma ataynakum biquwwatin faqanu idha nadharu ila al-jabal qalu sami'na wa ata'na wa idha nadharu ila al-kitab qalu sami'na wa asayna. Ang salin ng paliwanag
ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Iniangat ito ng mga anghel sa ibabaw ng mga ulo nila. At habang sinasabi sa kanila, "Khudu ma ataynakum biquwwah." Kunin ninyo ang ibinigay namin sa inyo ng may lakas. Kapag tumingin sila sa bundok, ay sinasabi nila, "Sami'na wa ata'na." Nakinig kami at tumalima kami. At kapag tumingin sila sa Torah, ay sinasabi nila, "Sami'na wa asayna." Nakinig kami at sumuway kami. Ito po ang kalagayan ng mga ahlul kitab. Sinasabi nila, "Sami'na wa asayna." Nakinig kami at sumuway kami. Samantalang ang mga Muslim, anumang kautusan ang nasa Quran, ay sinasabi nila, "Sami'na wa ata'na." Nakinig kami at tumalima kami. Kaya, kabilang sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa mga kasulatan ay ang pananampalataya sa kabuuan nito at ang hindi pagbahagi nito. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sumasampalataya sa isang bahagi ng Quran at tumanggi naman sa isang bahagi, sinabi niya, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun." Kaya sumasampalataya ba kayo sa isang bahagi ng aklat at tumatanggi kayong sumampalataya sa isang bahagi? Kaya walang ganti sa sinumang gumagawa niyon kabilang sa inyo kundi isang kahihiyan sa buhay na pangmundo. Sa araw ng pagbangon ay ipagtutulakan sila sa pinakamatindi sa pagdurusa. Si Allah ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo. Ayon sa talatang ito, ang sinuman sa mga Muslim ang sumampalataya sa isang bahagi ng Quran at tumangging sumampalataya sa isang bahagi, ang kasasadlakan ay pareho sa kinasadlakan ng mga Hudyo na kung saan sinabi ni Allah, "Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Sa araw ng pagbangon ay ipagtutulakan sila sa pinakamatindi sa pagdurusa. Si Allah ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo. Kaya naman, ang sinumang tumahak sa ganitong daan na tinahak din ng mga Hudyo na sasabihin niya, ang tatanggapin kong batas ay ito, pero ang batas na ito ay hindi. O kaya, ay maghahanap ng mga talata na ipangkontra sa isa pang talata na hindi niya tanggap ang nilalamang batas. Ang kanyang kasadlakang kaparusahan ay gaya din ng kaparusahang inihanda ni Allah sa mga ahlul kitab na nagbigay ng pagbahabahagi sa kanilang kasulatan. Dito pa lang, sa mundong ito, ay may kaparusahan na sila at higit na matindi sa kabilang buhay. Kaya nagsabi si Allah, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli." Heto kayo, itong umiibig sa kanila, samantalang hindi sila umiibig sa inyo, habang sumasampalataya kayo sa kasulatan, sa kabuuan nito. Dito sinabi ni Allah ang kaibahan ng mga Muslim na sumampalataya sa kasulatan, sa kabuuan nito, kung ihambing sa mga ahlul kitab na hindi sumampalataya sa kabuuan ng kasulatan. Ang mga Muslim ay sumasampalataya sa lahat ng mga propeta, samantalang ang ahlul kitab ay sumampalataya sa ibang propeta at tumangging sumampalataya sa iba. Ang mga Muslim ay sumampalataya sa lahat ng mga kasulatan,
Samantalang ang mga ahlul kitab ay hindi sumampalataya ng kagaya sa pananampalataya ng mga Muslim. Sadisan, tahrimu kitmaniha wa tahrifiha wal ikhtilafi fiha wa darbi kalamillahi bi ba'dihi bi ba'd. Ika-6, ang pagbabawal sa pagkukublis sa mga ito, paglilihis sa mga ito, pagsalo-salungat sa mga ito, at pagbangga sa mga pananalita ni Allah sa isa't isa sa mga ito. Ika-6, ito ang panghuli sa mga kinakailangan ng pananampalataya sa mga kasulatan at lalong-lalo ng pananampalataya sa Quran. Ang pagbabawal sa pagkukublis sa mga ito. Huwag nating itago ang salita ng Allah. Huwag nating itago ang anumang kaalamang ibinigay sa atin ng Allah. Huwag nating itago ang katotohanan. Huwag nating itago ang anumang impormasyon. At huwag nating itago ang anumang batas. Paglilihis sa mga ito, pagsalusalungat sa mga ito, at pagbangga sa mga pananalita ni Allah sa isa't isa sa mga ito. Ang lahat ng mga ito ay ipinagbabawal at sumasalungat sa pananampalataya sa mga kasulatan. Ang tunay na sumasampalataya sa mga kasulatan ay hindi niya ito binibigyan ng imbentong pakahulugan, hindi niya binabaluktot o pinipilipit ang kahulugan, at hindi niya ito hinaharapan ng mga tekstong ipangkontra sa iba pang teksto ng ayon sa sarili niyang pagpakahulugan. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَخَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَّهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Banggit noong gumawa si Allah ng kasunduan sa mga binigyan ng kasulatan na nagsasaad, talagang lilinawin nga ninyo ito sa mga tao at hindi kayo magkukubli nito. Ngunit itinapon nila sa hulihan ng mga likuran nila at bumilis sila sa pamamagitan nito ng kaunting halaga, kaya kay saklap ang binibili nila. Ito ang tunay na pananampalataya sa mga kasulatan na si Allah ay gumawa ng kasunduan sa mga may kaalaman, yung mga ulama, sa mga ahlul kitab, na kanilang linawin ang katotohanan ito sa mga tao at huwag nila itong itago. At ito ring kasunduan ito ang ibinigay ni Allah sa mga ulama ng Quran, sa mga ulama ng Islam. Pero ano ang ginawa ng mga may kaalamang ito sa mga ahlul kitab? Ayon sa aya, panabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ngunit itinapon nila ito sa hulihan ng mga likuran nila at bumili sila sa pamamagitan nito ng kaunting halaga, kaya kay saklap ang binibili nila. Tungkulin ng mga may kaalaman, mga ulama, ang paglilinaw sa anumang kailangan na kaalaman ng tao na mula sa kasulatan ni Allah. Ang sinumang nakakaalam ng isang batas o isang talata ng Quran ay tungkulin niya ito, obligasyon para sa kanya na ipaalam at ituro sa mga tao. Kaya ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Magparating kayo ng tungkol sa akin kahit isang aya, isang talata lang ang alam mo. Bawat isa sa mga manampalataya ay obligado na magparating at magturo ng anumang kaalamang nakamtan niya sa Quran. Isang kahatulan man na may kaugnayan sa mga ibadat at muamalat o isang impormasyong kaugnay sa panampalataya
ang kanyang nalalaman, obligasyon sa kanya, obligado para sa kanya, na kanya itong ituro, iparating sa mga tao, ibahagi ang kaalamang ito. Hindi kailangang maghintay siya na hilingin pa muna sa kanya para siya ay magturo, lalong-lalo kapag hiniling sa kanya. At kapag tinanong sa kahit anong pinaniniwalaan at batas sa Islam, ay nararapat na laging sabihin ang katotohanan ng walang itatago. Ang isa pa pong natutunan natin sa talatang ito, panabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ngunit itinapon nila ito sa hulihan ng mga likuran nila at bumili sila sa pamagitan nito ng kaunting halaga, kaya kay sakla ang binili nila. Nang hindi pagsunod sa kasunduan na pagpaparating, paglilinaw at pagtuturo sa mga tao ng kaalamang mula sa kasulatan ay katulad ng pagtatapon nito sa likuran at pagbibenta nito ng kaunting halaga. Ito ay tinuturing na kawalan ng pagpipitagan, kawalan ng pagdakila at paggalang sa mga kasulatang ito sa pamagitan ng paglilinaw at pagtuturo nito ng walang anumang ikinukubling katotohanan. Sinabi pa na Allah, wala tashtaru bi ayati thamanang qalila. Huwag kayong magtinda, huwag ninyong ibenta ang mga tanda ko, ang mga ayat ko sa kakaunting halaga. Ang ating binasa ay sa Al-Ma'idah 44. Na ang kahulugan, huwag kayong tumanggap ng suhol na pamalit sa hatol o pamalit sa batas ayon sa ibinaba ni Allah na kapalit man ng kaunting halaga. Halimbawa, kaunting halaga kagaya sa posisyon o kaya sa lapi. At ito ang nangyari sa mga ulama ng Ahlul Kitab na kung saan dahil sa suhol ay binago, pinilipit, inilihis, o itinago nila ang batas ayon sa kasulatan dahil sa thamanun qalil, kakaunting halaga. Ang kasulatan na siyang pinagmulan ng relihiyon o pinagmulan ng mga alituntunin at mga pinaniniwalaan sa relihiyong Islam ay wala pong kasing halaga, wala itong katumbas na halaga. Papaano na ito'y ipagpalit ng isang matinong tao sa kakaunting halaga? Kaya nga sinabi ni Allah, atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Magpapalit ba kayo ng higit na hamak sa higit na mabuti? Ito ay Al-Baqarah, ang aya ay 61. Pagpapalit nyo ba ang isang pinakamabuti sa isang pinakahama? Ito'y patanong bilang pagdidiin na walang matinong tao na gagawin ito. At ito ang kahulugan ng talata na wala tashtaru bi ayati thamanang qalila. Huwag kayong magtinda sa mga talata ko, sa mga ayat ko, sa kakaunting halaga. At hindi yung sinasabi ng ilang mangmang, maraming ulit ko na itong narinig, na ang Quran at mga libro daw sa Islam ay libreng ipinamimigay dahil haram daw na ito'y ibenta kasi mayroong dalil, wala tashtaru bi ayati thamanang qalila. Hindi po ito ang kahulugan. Ang mga inimprentang Quran at lahat ng mga libro, bolyeto man yan sa Islam, hindi po yan libre. Kung mayroon mang naglilibre niyan, ibig sabihin, mayroong taong nagkawang-gawa mula sa sarili niyang bulsa kasi hindi yan maimprinta kung wala kang pera. Walang libreng paimprintahan sa mundong ito. Hindi nanguhulugan sa talatang ito na
wala tashtaru bi ayati thamanang qalila, na haram na ibenta ang mga Islamic books. Kung ibinigay ng libre ng isang mapagkawang gawa o ng isang pilantropo, dapat mo ring ipamigay ng libre. Pero kung ito iyong binili, ginastusan mo, nasa sa iyo kung ikay mayaman at ikay magkakawang gawa, may kakayanan ka mang magkawang gawa, walang problema na ipamigay mo ng libre. Pero hindi dalil na ang pagbebenta ng mga libro at ng Quran ay haram dahil sa talatang ito ng kanilang pinagbatayan. Tuloy tayo. Sinabi na may akda, nagsabi pa si Allah, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dhalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ang number 74 na aya, tunay na ang mga nagtatago, innal ladhina yaktumun, ito'y paglilinaw sa panganib ng pagtatago, paglilihis o pagbabago ng katotohanan na nasa kasulatan. Ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila, nang pinababa ni Allah mula sa kasulatan at ipinagpalit ito sa kaunting halaga. Ang mga iyon ay walang kinakain sa mga tiyan nila kundi ang apoy. Hindi kakausap sa kanila si Allah sa araw ng pagbangon ni magpapalinis sa kanila. Ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. Ang mga iyon ay ang mga bumili sa kaligawan kapalit ng patnubay at ng pagdurusa kapalit ng kapatawaran. Kaya ano mapagtiis nila sa apoy? Iyon ay dahil si Allah ay nagbaba ng kasulatan kalakip ng katotohanan. Kabilang po sa katotohanan ay ang pagsasabatas, pagsunod at pagpapahatol ayon sa Quran. Kabilang sa katotohanan ay ang pagpapalaganap ng kaalamang ayon sa kasulatan, Quran. Kabilang sa katotohanan ay ang hindi pagpipilipit, hindi paglilihis, hindi pagbabago ng mga kahulugan nito, at ang hindi pagsalungat o pag-imbento ng mga kahulugang salungat sa alinman sa mga talata ng Quran. Tunay na ang mga nagkaiba-iba hinggil sa kasulatan ay talagang nasa isang hidwaang malayo. Nagsabi pa si Allah, "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Kaya kapighatian ay ukol sa mga sumusulat ng kasulatan sa pamamagitan ng mga kamay nila. Pagkatapos nagsasabi silang ito ay mula sa ganang kay Allah upang makabilis sila sa pamamagitan nito ng isang kaunting halaga. Kaya kapighatian ay ukol sa kanila mula sa sinulat ng mga kamay nila, at kapighatian ay ukol sa kanila mula sa nakakamit nila. Pagkatapos nito ay nilinaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang panganib ng mga naglilihis ng kahulugan, naghahanap ng mga talata na ipangkontra sa isa pang talata ayon sa kanyang sariling pagkakaunawa. Nakarinig ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga taong nagtatalo-talo, kaya nagsabi siya, "Innama halaka man kana qablakum bihada darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'din
Wa innama nazala kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'dan fala tukadzibu ba'dahu bib'ad. Fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimi. Napahamak lamang ang mga tao bago ninyo dahil diyan ibinangga nila ang mga pananalita ni Allah sa isa't isa sa mga ito. Ang tinutukoy ng propeta dito, sallallahu alaihi wasallam, ay ang pagtatalo sa pamamagitan ng pagsisipi ng mga talata sa Quran upang ipangkontra at pasinungalingan ang isa pang talata batay sa sarili niyang pagkakaunawa. Bumaba lamang ang aklat ni Allah na nagpapatotoo ang isang bahagi nito sa ibang bahagi. Kaya huwag kayong magpasinungaling sa isang bahagi nito sa pamagitan ng isang bahagi. Ang anumang nakakaalam kayo mula rito ay sabihin ninyo. Ang anumang namangmang kayo ay ipaubaya ninyo sa nakaaalam nito. Nagsalaysay nito si Imam Ahmad. Ang anumang hindi mo alam, huwag mong pakialaman. Huwag kang magsalita hinggil dito at isangguni mo muna sa mga maaalam. Ang masaklap. Sa panahon po natin ngayon, marami ang naglipa ng walang alam na nag-aastang maaalam. Ang akala ng mga mangmang na ito na ang mga maalam ay nararapat na laging may sagot sa bawat katanungang ipinupukol sa kanila. Kaya mamalitin nila ang mga ulama na ito kapag ang sagot sa isang tanong ay hindi ko alam, hindi nila alam na ito ang kaasalan ng mga ulama sa ilm, kaalaman. Dahil ang sagot na hindi ko alam, la adri, ito po ang tumpak na sagot sa mga tanong na kahit may katating na pag-aalinglangan ang isang alim, ay hindi siya mangangahas na magbigay ng kasagutan. Ito po ang realidad, mga kapatid. Ang tunay ng mga ulama, kapag ka nag-alinlangan, kahit katiting lang na pag-alinlangan, hindi niya sasagutin ang katanungan. Sasabihin niya, hindi ko alam. At ito rin ang kaasalang dapat taglayin ng mga Muslim sa kaalaman, na kapag tinanong ng isang tanong na hindi siya nakatitiyak sa tumpak na sagot, sapagkat sa sagot na ito na hindi ko alam, ay nakatitiyak kang hindi ka nahulog sa paglilihis, pagbabago, o pagsasalungat sa anumang batas na nasa Quran. Ang salitang ito ng propeta, mga kapatid, ay malinaw na batayan sa pagbabawal ng pagtatalo o paghahanap ng mga teksto sa Quran upang ipangkontra sa isa pang teksto ayon lamang sa sariling opinyon. Ang sariling opinyon at sariling pagkakaunawa sa mga teksto ng Quran ang salungatan at hindi po ang mga teksto ng Quran mismo. Si Allah ay nagbaba nitong Quran ng tahas at malinaw. Malinaw ang mga panalita ng walang salungatan. Kung mayroon man ito ng mga salita na mutasyabihat, patalinghaga, na kung saan hindi sinabi ni Allah ang kahulugan, ang mga ito po ayon sa pananampalataya ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ipaubaya na lamang natin kay Allah. Isang halimbawa sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang kabutihan at kasamaan ay nagmumula kay Allah. At ang batayan ay ang salita ni Allah na, Qul kullu min indillah. Sabihin mo, lahat ay mula sa ganang kay Allah. Ito ay Suratun Nisa 78 na nangahulugan na anumang dumapo sa iyo na kasamaan o kabutihan ay parehong nagmula kay Allah. Halimbawa, may isang kadari. Ang kadari po yung mga taong nag-angking mga Muslim, subalit tumangging sumampalataya sa kadar,
Kaya tinawag silang kadari. Sinasabi nila na walang kadar. Bagkus ay nagaganap lamang ang lahat ng bagay ng walang kadar. At ang batayan na gagamitin niya na sa panlabas ay salungat sa talatang lahat ay mula sa ganang kay Allah, kullu min indillah. Ang kanilang gagamitin na siping talata, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ang anumang tumama sa iyo o dumapo sa iyo na maganda ay mula kay Allah, at ang anumang tumama sa iyo na masagwa ay mula sa sarili mo. Sisipin niya ang talatang ito at bigyan niya ng kahulugang sumasalungat sa talatang kullu min indillah, lahat ay mula sa ganang kay Allah. Dito, gagamitin ng kadarin na ito ang talata ayon sa sarili niyang pagkahulugan. At ito ang pagsasalungatan at pagtatalo na ipinagbabawal, na kung saan sa panlabas na kahulugan ay aakalain mong salungat. Pero kung suriin natin ang ijma' ng mga Muslim na pagbibigay pakahulugan, ay sumasang-ayon ang bawat isa at hindi salungatan, na ang anumang kasamaan o kabutihan ay nasa ilalim ng qadar o pagtatakda ni Allah. Ang anumang magaganap sa iyo ay nagmula sa pagtatakda ni Allah, at ito ay sumasang-ayon sa salita ni Allah na lahat mula sa ganang kay Allah, kullu min indillah. Subalit ito ay sumasalungat sa panlabas sa talatang sinipi ng kadari, na sa katotohanan ay wala talagang salungatan. Sapagkat sinasabi ng mga mufassirun na sa salitang ito ni Allah na ma asabaka min hasanatin famin Allah, ang anumang tumama sa iyo na maganda ay mula kay Allah. Ito yung binasa natin ng number 79 ng An-Nisa, na ito ay pagsisimula ng jumla, ng pangungusap, ng aya, ng talata na nangahulugan ng ang anumang sumapit sa iyo o Muhammad o sa sinumang tao na anumang maganda na kabilang sa pananakop ng bayan, samsam, kapahingahan o anumang magagandang bagay, ang mga ito'y kabilang sa fadl, kagandahang loob ni Allah. At ang salitang wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, at ang anumang tumama sa iyo na masagwa ay mula sa sarili mo, na kabilang sa pagkatalo sa digmaan, pagkapahamak ng yaman, gutom o sakit ay parusang mula kay Allah sa anumang ginawa mo na kasalanan. Ang anumang dumapo sa iyo na masama ay resulta ng kasalanang nagawa mo na parusang nagmula rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga Muslim din na babatay sa isang talata upang patunayan na hindi haram daw ang pag-inom ng alak, o kaya may magsasabi na ang talata tungkol sa hijab ng babaeng Muslim hindi daw dalil tungkol sa hijab, o kaya batay sa sarili niyang pakahulugan ng isang talata ng Quran ay salungat sa isa pang talata nang hindi na nila inaalam kung ano ba ang totoong tafsir. O kaya magsasabi sila ng isang talata ng Quran ay salungat daw sa science, salungat sa siyensya na napag-aralan niya. Ang ganito pong gawain ng mga mangmang ay ipinagbabawal ni Allah at ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito po natin natapos ang aralin tungkol sa pananampalataya sa mga kasulatan. At kung luluobin ni Allah, insyaallah, ay ipagpatuloy natin sa sunod na aralin ang ika-4 na haligi, ang pananampalataya sa mga sugo. Hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang itinuro niya sa atin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول.